grabe yung roller coaster of emotions nung araw na yun. Tapos lumaban siya ulit, nagkapulso ulit. In fact, nag-improve yung sugar niya na pumalo ng 500, nag 200 plus. Tapos biglang nagkapulso kasi nahihirapan hanapan siya ng pulso. So nasa room lang kami nun pero yung setup niya pang ICU. Kasi puno yung ICU. And then, yun na. So, kumalma na kami. Kasi nga, may improvement. So, nakakampante na kahit papano yung iba. Yung iba, nag-uwian na. Tapos, sabi ko parang kahit na nasa ICU si Juni, bawal yung bisita dun sa loob. Sabi ko, I'll just wait kahit di na ako matulog. Kasi sa ICU, may waiting area lang dun upuan. Tapos nung bumaba kami para kunin yung mga gamit ko, nung paakyat na kami, nagulat ako, nagkukumpulan na sila ulit. Tapos yun nga, sabi nung doktor sa akin, kung i-revive daw si Juni. Sabi ko lang kay Dok, kung basag na yung ribs ng kapatid ko, ay kung mababasag yung ribs niya, wag na. Hindi pala, basta yung di ribs yung bones natin dito sa chest. Kasi nga 'di ba, ni-revive siya. So sabi ni Doc, parang nung una pa lang ata or ano, medyo na-damage na yung dibdib niya. So yun palang bigat na ng dibdib ko kasi ayoko naman maging selfish na machine na lang yung bumuhay sa kanya. Kaya sabi ko kay Doc, kahit masakit, kahit mahirap, Doc, wag na po. Kaya at exactly 11:57, dineclare na nila na wala na. So, that was January 20. So, may mga times na grabe talaga yung relapse ko. Sa gabi parang yun yung nakikita ko, yun yung